Agenda number 1, magnakaw, magnakaw, magnakaw. Magnakaw here, magnakaw there, magnakaw everywhere. Yun na lang ang ginawa ng administrasyon ng mga ito. Kaya inabulis ang Presidential Anti-Corruption Commission. Pangalawang agenda po ni Bongbong Marcos ay kukuhanin nila ng pamilya niya ang mga tagong yaman na nandoon sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Yun po ang rason na nagpatuta siya ni Presidente Biden. Pumunta siya sa Amerika, sinabihan niya si Biden, anong gusto mo? Susunod ko, basta ibigay niyo ang tagong yaman namin dito nakadeposito. Bukas ko, magkaroon ng rally ang mga grupo na gustong ipagtanggol ang Pangulong Marcos. At dito po sila, sabi nila, tuligsain nila ang nangyayari sa budget ng gobyerno sa kasalukuyang taon na ito, yung mga maling nangyayari sa paggawa nito. Pero ang problema, ang namumuno, nag-organize ay pro-Marcos, katulad ni Cielo Magno. Na-pisto natin siya, at yan po ay ipaliliwanag mamaya ni Eric Silis kung sino si Cielo Magno na nagpapatawag bukas ng rally dito sa Itza Shrine. Saka doon sa kabila na it's a People Power Monument, yung grupo naman ni Trillic Trillanes. So ibig sabihin, nandito sila bukas upang ipagtanggol nila ang pangag na Pangulo. Kaya nga, nanawagan tayo na huwag kayong sumama kasi marami nang galit sa Pangulong ito at ngayon pinagtanggol pa ng mga bayarang mga grupong ito. Alam nyo mga nandito na nakikinig at sa tumitingin dito sa mga viewers ninyo, mga vloggers na mababae, masalamat ka tayo, nandito yung Everyday Strike Anywhere group na mga vlogger. Nandito po sila araw-araw. Nandito po sila upang i-cover tayo para marinig tayo sa buong mundo. Kasi ang mga vlogger po, buong mundo ito na nakikita nila ang mga views at mga sinasabi sa mga pangyayari ngayon dito sa bansa. Ito po ang malaking problema natin sa bansa ngayon. Namumuo na ang mga hidden agenda ni Marcos Jr. noong nakandidato pa lang siya pagka-presidente. At nung nanalo siya, lumitaw na ang katotohanan. Ito po ang katotohanan bakit tumakbo at nagiging presidente naman dahil nabudol tayo si Bongbong Marcos. Ang katotohanan po, numero 1, ay ang agenda lang pala ni Bongbong Marcos. Number 1, magnakaw sa kaban ng bayan. Yun lang ang una niyang agenda, magnakaw sa kaban ng bayan. Kaya nga po, Executive Order number 1, nung umupo siya, the very first day na umupo siya sa katungkulan niya bilang presidente, nagpalabas siya ng Executive Order number 1, abolishing
na Presidential Anti-Corruption Commission. Di ba? Yun ang una niyang ginawa. Bakit niya inalis ang Anti-Corruption Commission? Dahil 3 taon na ngayon, puro nakaw lang ang kanyang ginawa at walang sumisita sa kanya. Sa lahat niyang mga alupores ngayon, nagnakaw lang sila. Yun ang unang agenda ni Marcos. Abolishing the Presidential Anti-Corruption Commission upang sa pagnakaw nila since year 1 hanggang year 3 ngayon, hindi sila sinisita sa pagnanakaw nila ng pera. Lahat ng mga alipores ni Bongbong Marcos na nagnakaw ng pera, wala accountable, walang nag-account, walang nag-audit. Masaya sila dahil wala nang ang Anti-Corruption Commission dahil inabolis ni Bongbong Marcos. So, ibig sabihin nito, agenda number 1, magnakaw, magnakaw, magnakaw. Magnakaw here, magnakaw there, magnakaw everywhere. Yun na lang ang ginawa ng administrasyon ng mga ito. Kaya inabolis ang Presidential Anti-Corruption Commission. Nakita na natin yan. Diba? Lumalabas na. At yung latest nila ngayon na nabisto sila na magnakaw, yung budget ka 2025. Blessing in disguise. Siguro, ito na po, nabibisto sila at ito po ay God's intervention. Dahil po, ginagawa naman nila yung pagnanakaw, pero year 1, year 2, malinis ang pagkagawa sa kanilang pagnakaw. Pero ngayon, lumalabas ang mga blanco, nabisto sila. Diba? So, ibig sabihin, ito na ang konkretong ebidensya. The unabated robbery, walang kumpay na pagtakaw sa pira ng bayan, lumalabas na ang malalaking ebidensya. Siguro sabi ng Panginoon, tama na, sobra na ang pagnakaw ninyo sa kaban ng bayan ng Pilipinas. Bukuhin ko na kayo. O ngayon, napubuko na sila doon sa 2025 na puno sa kakurakutan. Ngayon, yun ang kanilang kasalanan. Dahil ang agenda nga ng bangag na presidente, magnakaw, magnakaw, magnakaw. Kaya inabolis ang Presidential Anti-Corruption Commission. Day 1 Executive Order number 1. Klarong-klaro yan. Klarong-klaro yan na ang agenda niya ay pagnanakaw. Pangalawang agenda po ni Bongbong Marcos ay kukuhanin nila ng pamilya niya ang mga tagong yaman na nandoon sa ibang bansa, lalo na sa Amerika. Yun po ang rason na nagpatuta siya ni Presidente Biden. Pumunta siya sa Amerika, sinabihan na si Biden, anong gusto mo? Susunod ko, basta ibigay nyo ang tamong yaman namin dito nakadeposito. So, ang kondisyon ni Biden, papadalhan ko kayo ng IDCA at mga nuklear na armas para sa mga kalaban ng Amerika. Yun, bumuo ang bangag na presidente, bitbit ang nuclear power missile at dito sa bansa. At kung ang mga kalaban ng Amerika sa giyera, maputukan tayo dito. Goodbye, Philippines. I will go to Bohol. Yon ang mangyari sa atin. Mamamatay tayo sa mga nuklear dahil sa kabangagan ni Bongbong Marcos na nag-uos siya sa Amerika sa panahon ni Biden upang pangalawang agenda, maibalik sa kanila ang ill-gotten wealth na nakadeposito, lalo na sa Amerika. Pangatlong agenda ni Bongbong Marcos,
lilinisin niya ang mga kaso sa kanyang pamilya na nakabinbin sa mga korte sa Pilipinas, lalo na sa mga ill-gotten wealth na mga kaso nila dito sa Pilipinas. Kaya nga, inalaga ni Bongbong Marcos ang isang justice dyan sa Sandigang Bayan upang siya ang magpurbit ng mga kaso ng mga Marcos upang linisin lahat dito ang mga kaso ni Marcos family. Yon ang pangatlong agenda ni Bongbong Marcos. Pang-apat na agenda, inalaga niya sa Department of Education, si Nepa, si Itay Sara, si Bibi Sara, inalaga niya ang bagong sekretary, si Sani Angara, upang sa kahuli-hulihan, pagkatapos na malinis sa mga korte ang pangalan ng mga Marcos, linisin din ni Angara ang history sa book Philippine History na nakalagay doon na ang Marcos na pamilya magnanakaw, diktador. Linisin din nila yan upang magiging bayani kuno ang ama ni Bongbong Marcos. Yan ang agenda ni Bongbong Marcos.